Sa gitna ng malalim at madilim na kawalan, isang nakakabinging sigaw ang maririnig. Dahil dito, nagsama-sama ang mga sinag ng liwanag hanggang sa sumabog ito ng napakalakas at nakakapinsala. Ang sanhi ng lahat ng ito ay isang binatilyong nagngangalang Aladdin. Hindi niya alam kung sino siya, at bakit siya nakakulong sa lugar na iyon. Sa harap niya ay nakaluhod ang isang dambuhalang nilalang. Napakalakas nito, ngunit kusang loob itong nagpapasakop kay Aladdin. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi maipaliwanag ng dambuhala kung sino ang binatilyo, ano ang kahulugan ng pangalan nito, o kung bakit siya naroon. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihang hawak niya, kayang ibigay ni Hugo ang anumang hiling ni Aladdin. Pwede siyang maging pinakamakapangyarihang pinuno ng buong sansinukob, magkaroon ng yaman na hindi mauubos, o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anumang gusto ni Aladdin ay kayang isakatuparan ni Hugo. Napakaganda at nakakaakit ng mga pagpipilian, ngunit wala ni isa rito ang nagustuhan ni Aladdin, at iba ang gusto niyang makuha. Lumipat naman tayo sa ibang lugar, ito ay isang kaharian na tila nasa panahon ng mga kabalyero. Napakahigpit ng pagkakahati ng mga tao, ang mga mayayaman ay namumuhay ng masagana, habang ang mga mahihirap ay naghihirap magtrabaho habang buhay. Isa sa mga taong ito ay si Alibaba, baon na baon siya sa utang kay Budle. Kaya halos ibuhos na niya ang lakas niya sa trabaho, ngunit parang walang katapusan ang kahirapan niya. Habang nagkakarga siya ng mga gamit sa karwahe, napansin niyang may batang kumakain ng pakwan. Isang bata ang kumakain hanggang sa lumaki ang tiyan niya na parang lobo, pero hindi pa rin siya nabubusog. Si Aladdin iyon, at agad siyang nilapitan ni Alibaba para pigilan. Handa na sanang suntukin ni Alibaba ang bata dahil sa galit, pero dumating na si Budle para tingnan ang mga kargamento. Sinubukan ni Alibaba na itago ang mga natirang pakwan, pero nahuli pa rin siya. Habang abala ang lahat, napansin ni Aladdin ang malaking dibdib ni Budle. Hindi niya inisip ang sitwasyon at agad itong hinawakan habang pinupuri ito ng walang tigil. Sobrang galit ni Budle dahil dito, itinapon niya si Aladdin at sinipa at tinapakan naman niya si Alibaba bilang parusa. Hindi makalaban si Alibaba kaya tinitiis na lang niya ang lahat habang sinusumpa si Budle. Nang gabing iyon, hindi umalis si Aladdin, at sinundan pa nga niya si Alibaba pauwi at inubos ang lahat ng pagkain nito. Napabuntong hininga na lang si Alibaba, at sinabi niyang kailangan na niyang pasukin ang isang piitan o dungeon, kung hindi ay mamamatay siya. Nang marinig ni Aladdin ang salitang iyon, bigla siyang naging alerto. Ang mga tinatawag na piitan ay malalaking gusali, na bigla na lang lumitaw 14 na taon na ang nakalilipas. Ayon sa sabi-sabi, puno ito ng ginto, pilak at kayamanan. Kapag nasakop mo ang isa nito, magiging pinakamayaman ka sa buong mundo. Bukod pa rito, sinasabing may mga mahiwagang gamit din doon na may kapangyarihan. Kapag nakuha mo ang kahit isa rito, magbabago na ang buhay mo magpakailanman. Nang marinig ito ni Aladdin, namangha siya. Pero oras na para matulog, at hindi na nakapagsalita pa si Alibaba dahil bigla na lang siyang nakatulog. Hindi na rin nagtanong si Aladdin at natulog na lang din. Kinabukasan, ayaw pang gumising ni Aladdin kaya wala nang nagawa si Alibaba kundi itapon na lang siya palabas ng bahay na parang bola ng baseball. Magkasamang naglalakad ang dalawa sa kalsada, abala si Alibaba sa pag-iisip kung paano sakupin ang isang piitan, magkamal ng bundok ng ginto, at yayain ang mga magagandang babae para magsaya. Kahit bata pa si Aladdin, pareho rin sila ng hilig, at nakatitig lang siya ng todo sa isang babaeng sumasayaw sa daan. Sa sobrang tuwa at pagtalon-talon niya, aksidente niyang nabangga ang isang dalagang may pasan na basket ng lemon sa ulo. Dahil sa banggaan, ilang lemon ang nalaglag sa semento. Dahil sa ganda ng dalaga, sabay silang nagmadaling lumapit para tumulong. Pero bago pa sila makatulong, napulot na niya ang mga ito at nagpatuloy sa paglakad. Doon napansin ni Aladdin na may nakakabit na mabibigat na tanikala sa mga paa niya. Nakita rin ito ni Alibaba at ipinaliwanag niya na alipin ang dalaga. Isa siya sa mga taong habang buhay na nagdurusa, hawak ng iba ang kanilang kapalaran, at anumang oras ay pwedeng mamatay. Nang mapansin ng dalagang may nakakita sa kanyang tanikala, nahiya siya at agad na ibinaba ang dulo ng palda niya para itago ito. Dahil dito, nalaglag ang buong basket ng lemon sa kanyang ulo at kumalat lahat sa daan. Lumapit si Aladdin, nagpatugtog ng isang tunog sa kanyang plauta, at biglang naputol ang mga tanikala. Pero imbes na matuwa, nanlamig at natakot ang lahat ng nakakita. Ang pagpapalaya sa alipin ay isang krimen na may parusang kamatayan.
Bago pa makapagpaliwanag si Alibaba, dumating si Bottle. Hindi niya alam kung paano naputol ng dalawa ang tanikala, at wala rin siyang pakialam. Inutusan niya silang hulihin at agad na bumunot ng espada ang mga tauhan niya. Doon muling nagpatugtog si Aladdin, isang dambuhalang kamay ang lumabas, umikot ng malawak at tinapon palayo ang mga bantay, pagkatapos ay pumalakpak ng malakas sa kinatatayuan ni Bottle. Ang lakas ng epekto ay nagdulot ng malakas na hangin na nagpabagsak sa lahat ng tao. Hindi namatay si Bottle pero nawalan ng malay dahil sa takot. Nang makita ni Alibaba na may paparating na mga sundalo, hinawakan niya ang kamay ni Aladdin at tumakbo palayo. Mula noon, nalaman ni Alibaba na isang salamangkero pala si Aladdin, kaya dinala niya ang bata sa lugar na pangarap ng bawat lalaki. Ipinatawag niya ang dalawang magagandang babae na may kaseksihan ang katawan para samahan si Aladdin. Pagkatapos ay kinausap niya ito na samahan siya na pasukin ang isang dungeon. Gusto naman talagang pumunta ni Aladdin doon kaya pumayag agad siya ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si Alibaba at nag-order din para sa sarili niya. Pero laking gulat at takot niya nang lumabas ang isang dambuhala at maskuladong babae, malalaki ang braso at mukhang lalaki ang itsura. Pagkatapos ng serbisyo, lumabas si Alibaba na parang nawalan ng kaluluwa. Kasabay nito, naabutan na naman sila ni Bottle. Para hindi na lumala ang sitwasyon, nagpa siya silang bumalik sa trabaho para sa mayamang lalaki. Ang trabaho nila ngayon ay maghatid ng alak, at delikado ito dahil may isang halimaw na mahilig sa alak na naninira sa daan na dadaanan nila. Bago sila umalis, nakita nila ang babaeng may pulang buhok kasama ang ibang mga alipin na nakakulong sa mga kulungan. Ihahatid daw sila sa minahan para magtrabaho hanggang sa mamatay. Galit na galit si Alibaba pero wala siyang magawa. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na sinasabi ni Bottle na ang daga ay daga, ang alipin ay alipin, at ang ipinanganak na hamak, ay mamamatay na hamak. Umuurong ang dugo ni Alibaba at nanigas ng mahigpit ang kanyang mga kamao, pero sa huli ay nanahimik na lang siya at nakisama pa sa mga sinasabi ng hamak na si Bottle. Binalaan siya ni Aladdin na huwag masyadong magsinungaling, baka kusa na lang siyang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Sa sandaling iyon, dumagundong ang malakas na ugong at gumuho ang lupa sa harap nila. Pinapalo ng mga tauhan ang mga kamelyo para tumakbo ng mabilis, pero naabutan pa rin sila sa pagguho. Nasira ang mga kahoy na gulong dahil sa lindol, at sumigaw si Bottle na lumabas ang lahat at iligtas ang mga alak, habang iniwan na lang ang mga nasa panganib. Sa ilalim ng malaking butas ay may isang dambuhalang halamang kumakain ng tao na humihigop ng amoy ng alak. Lumabas ang mga ugat nito sa lupa na nagpaalog sa buong paligid, at nadulas at nahulog ang isang batang babae. Sinubukan siyang tulungan ng babaeng may pulang buhok pero nahulog din sila pareho. Tutulungan sana sila ni Alibaba at hahawakan, kung hindi lang sana tinulak siya ng matabang lalaki para unahin ang mga lagayan ng alak. Nakatayo lang si Alibaba at naguguluhan habang nakikita silang nahuhulog. Sumigaw pa si Bottle na iligtas ang alak at sinabing wala daw kwenta ang mga alipin kumpara sa isang alak. Hindi na napigilan ni Alibaba ang pangmamaliit nito at binigyan niya ito ng suntok. Pagkatapos ay tumalon siya sa hukay para iligtas sila. Sasarado na sana ang bulaklak para tunawin ang mga biktima, at walang taong may lakas na buksan iyon. Gayunpaman, mula sa itaas, ipinatawag ni Aladdin si Hugo. Dahil sa tulong ng dambuhala, nakapaghagis si Alibaba ng isang banga ng alak papasok, na nakapagpahina sa halaman at nahawakan niya ang kamay ng babaeng may pulang buhok. Pero kulang ang isang alak, at kinuha niya silang dalawa palabas habang siya naman ay natapon sa loob. Kahit mukhang kamatayan na ang kalabasan, wala namang pinagsisisihan si Alibaba. Sa wakas, hindi na siya magsisinungaling, at hindi na niya makikita ang mukha ng matabang iyon. Nakita ito ni Aladdin at kinuha niya ang tela sa kanyang ulo. Sa kanyang utos, lumipad ito at kinuha ang lahat ng natitirang alak, tinaas sa langit, at ibinagsak lahat sa halamang kumakain ng tao. Dahil sa mga alak, lumuwag ang kapit nito at napakawalan si Alibaba. Tuwang-tuwa si Alibaba na buhay pa siya, pero nagwawala naman si Bottle sa galit dahil naubos ang kanyang mga alak. Hindi na ring mahalaga iyon dahil binuhat sila ni Hugo palayo, at inabot sila ng isang buong araw bago makarating sa dungeon ni Amon. Nang makarating siya sa harap ng lugar na tila kumakain ng tao, kinabahan at natakot siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aladdin at tinanong kung itutuloy pa nila o babalik na lang. Ito na ang huling pagkakataon, pero mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Aladdin. Malabo ang kanyang paningin at parang nanghihina, at imbes na sumagot,
nalaglag ito at tuluyang tinulak si Alibaba papasok sa tarangkahan. Pagdaan nila sa hadlang, pareho silang nahulog sa isang mahaba at tila walang katapusang lagusan ng buhangin. At doon, natagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nakatayo sa gitna ng isang malawak at walang hanggang espasyo, kasing lawak ng mismong universo. Sa harap nila ay isang malaking planeta na puno ng sinag ng liwanag, at napunta ito ng diretso sa mukha ni Alibaba at muntik na siyang mabulag. Nang imulat niya ulit ang kanyang mga mata, nasa loob na pala siya ng isang malaking piitan. Sa ibaba ay may tubig na may halong kakaibang itim na likido. Agad na kumilos si Alibaba, binuhat si Aladdin, at tumakbo ng mabilis palayo. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang apoy na tumama sa itim na tubig at mabilis na kumalat sa ibabaw nito. Alam ni Alibaba na ang likidong iyon ay mas madaling magliyab kaysa sa langis kaya todo takbo siya. Kung nahuli man lang siya ng kaunti, siguradong nasusunog na ang kanyang damit. Matapos ang ilang sandali, kinailangan na naman nilang tumakbo ng mabilis, dahil may dambuhalang bato na gumugulong papunta sa kanila. Nang maramdamang hindi nila kayang makatakas, ipinatawag ulit ni Aladdin si Hugo para buhatin sila pareho. Tinamaan at nasira ng malaking bato ang tulay bago ito huminto, at pagtalon ni Hugo sa kawalan, bumalik na naman ito sa loob ng plauta. Magpapasalamat na sana si Alibaba nang mapansin niyang pagod na si Aladdin. Wala na itong natitirang lakas, dahil hindi biro ang pagtawag kay Hugo, bawat gamit nito ay nakakaubos ng lakas at nakakagutom ng todo. Ilang beses na niya itong ginawa sa araw na iyon kaya naman gutom na gutom palagi si Aladdin at parang demonyo kumain. Pinalakas niya ang loob ni Aladdin at sinabing basta makaligtas lang sila, makakahanap din sila ng makakain. Saglit lang siyang tumalikod para silipin ang paligid, pero paglingon niya, wala na si Aladdin. May isang malaking langgam na berde, at doon lang niya nakita si Aladdin na sumisigaw dahil kakainin daw siya nito. Agad na kinuha ni Alibaba si Aladdin sa bibig ng langgam, pero napaligiran pala sila ng napakaraming langgam. Kinuha ni Alibaba ang kanyang maliit na punyal at hinarap ang mga ito. Akala ng lahat puro babae lang ang alam niya, pero nang sumugod ang mga langgam, napakabilis niyang umilag at umatake. Malalaki man ang mga ito pero hindi naman matigas ang katawan, at sa bawat hampas ng kanyang matalas na sandata, madali silang pinapatay. Nang malilipol na sana lahat, biglang naghalo-halo ang mga ito at naging isang dambuhalang halimaw na may 4 na paa. Humigop ito ng malakas na hangin at biglang bumuga ng napakalaking apoy. Kinuha niya si Aladdin at umilag si Alibaba, at ramdam ni Aladdin ang panganib kaya ginamit niya ang huling lakas niya para tawagin si Hugo. Napinsala ng suntok ni Hugo ang balikat ng halimaw, pero hindi man lang ito natigilan dahil mabilis na gumaling agad ang sugat nito. Pagkatapos ay kinagat ni Aladdin ang kanyang bibig at muling nagpatugtog sa plauta. Lumabas ang mga gintong paru-paro at may kulay ube na enerhiya na parang apoy na kumalat sa mga kamay ni Hugo. Nang bumuga muli ng apoy ang halimaw, sinalo ito ni Hugo gamit ang kamay, pagkatapos ay pinagdugtong ang mga kamao at ibinagsak ng buong lakas, at ang lakas ng pagsabog ay parang isang malaking bomba. Nang mawala ang usok, wala nang natira kundi isang malaking butas sa lupa, at nawalan ng malay si Aladdin matapos ang labanan. Binuhat siya ni Alibaba, dinala sa ligtas na lugar, pinainom ng tubig, at habang nagpapahinga ito, iniisip niya kung saan kukuha ng makakain. Sa katahimikan ng piitan, may narinig siyang yabag ng paa, tiningnan ito at nakita ang Panginoon. Nagtataka pa siya kung bakit nandito ito nang may marinig siyang kalansing ng bakal. Nakita niya ang babaeng may pulang buhok na sinusundan pala ng Lord. Hindi pinansin ng Panginoon si Alibaba at dumiretso ito kay Aladdin. Tinawag niya itong magi ng may malalim na paggalang at binuhat ito palayo. Nang pigilan siya ni Alibaba, inutusan agad ng Panginoon ang kanyang tauhan na pigilan siya. Pero dahil sanay sa laban si Alibaba, mabilis niyang nalaman ang gagawin at natalo ang bantay. Humanga ang Panginoon sa galing niya kaya sinaksak nito ang dati niyang alipin at inutusan si Alibaba na siya na ang sumunod sa kanya. Kahit hindi alam ni Alibaba ang tumatakbo sa isip nito, wala na rin siyang magawa. Dumating sila sa lugar na puno ng nagliliyab na apoy, sumisiklab at namamatay ng paulit-ulit, na nagsisilbing harang. Sa may pasukan ay may batong may nakasulat na sinaunang salita, isang lengguwahe na puro matatalino lang ang nakakaintindi. Halos hindi maintindihan ng Panginoon ang mga salita, pero naiintindihan at lubos na naunawaan ito ni Alibaba. Dahil doon, nagalit ang Panginoon kaya sinaksak niya si Alibaba.
Sinunod ni Alibaba ang nakasulat at siya ang unang tumalon at dumaan sa gitna ng nagtataasang apoy. Sa kabila nito ay may ulo ng dragon na bato, at kailangan lang nilang abutin ang lever sa loob at hilahin pababa para mapatay ang apoy para makalusot sila ng ligtas. Pero sa gitna, biglang sumiklab sa kinatatayuan ni Alibaba ang isang malaking apoy na mas matindi pa sa iba. Sobrang lakas ng init kaya tuluyan siyang natunaw at naging abo, hanggang sa wala nang natira kundi isang maliit na abong tinatangay ng hangin. Sa eksaktong sandaling iyon, nagising si Aladdin. Dinala siya ng Panginoon sa gilid at ipinaliwanag ang nangyari, pero inilihim nito na patay na si Alibaba. Sa halip, sinabi niyang ninakaw daw ni Alibaba ang plauta at tumakas. Ramdam ng babaeng may pulang buhok na mabuti ang mga ito kaya nakonsensya siya at umiwas na lang ng tingin. Pagkatapos magsalita, umalis ang Panginoon kasama ang alipin niya at iniwan si Aladdin sa pangangalaga ng dalaga. Napansin ni Aladdin na seryoso at malamig ang mukha ni Morgiana kaya ginawa niya ang lahat para mapatawa ito. Muntik na talagang mapangiti si Morgiana pero pinigilan niya hanggang sa hindi na niya mapigilan. Dahil hindi alam ni Aladdin, tinawag niya ang lugar na pinanggalingan nito bilang Dark Continent. Hindi nagustuhan ni Morgiana ang tawag na iyon, at para sa kanya, parang minamaliit lang nito ang bayan niya. Para kay Morgiana, maganda ang lugar na iyon, may asol na langit at mga ulap na parang panaginip. Pagdating ng gabi, kumikinang ang mga bituin na parang mga kandila na nagliliwanag sa buong kalawakan. Nang marinig iyon, gusto nang pumunta ni Aladdin doon, at hiniling niya kay Morgiana na dalhin siya balang araw. Hindi maaari iyon para sa isang alipin, pero kayang putulin ni Aladdin ang kanyang tanikala anumang oras. Pero may mga tanikalang hindi nakikita na hindi niya kayang putulin, at si Morgiana lang mismo ang makakapagtanggal nito. Doon na inamin ni Morgiana na patay na si Alibaba, at natigilan si Aladdin at handa na sanang masaktan ng sobra, nang biglang lumitaw ang ulo ni Alibaba mula sa itaas. Gusto na sanang magmura ni Aladdin pero pinigilan niya lang. Pinuntahan sila ni Alibaba para batiin sila nang biglang dumating ang Panginoon na tumatakbo at hinahabol ng halimaw, at gulat na gulat ito nang makitang buhay pa si Alibaba. Hindi pala nakalagay ng buo ang nakasulat sa bato, at itinago ni Alibaba ang kalahati para sa sarili niya. Dahil doon, nahanap niya ang tamang daan para masakop ang piitan at bumalik para sunduin si Aladdin. Sumigaw si Aladdin kay Morgiana na hintayin ang araw na makalaya siya at makauwi, at saka sila tumakbo palayo. Nakatayo lang si Morgiana at napapangiti habang iniisip ang kalayaan, hanggang sa abalahin siya ng sigaw ng Panginoon. Ginamit niya ang lakas ng mga paa para tumalon sa pader at habulin sila, pero huli na. Nakaabot na sa tuktok sina Alibaba at Aladdin at binuksan na ang pinto ng katotohanan, sabik na sabik kung ano ang naghihintay sa kabila. Pero laking gulat nila nang bumukas ito at unti-unting nawala ang mga pader. Napakalawak at walang laman kaya kitang-kita na ang syudad sa labas. Pero napansin agad ni Aladdin na nasa loob pa rin pala sila ng piitan. May malaking salamin o dome sa itaas nila, at sa malayo ay may mga estatwa ng dragon na bumubuga ng apoy, iyon pala ang mga haligi ng apoy na dinaanan nila kanina. Nandoon pa rin ang Panginoon na nakulong at galit na galit dahil wala siyang magawa, at hindi kayang talunin ng mga alipin niya ang halimaw. Kahit ganoon na lang ang sitwasyon, sinasaktan at sinisipa pa rin ng Panginoon si Morgiana para ilabas ang galit niya. Hindi na lang ito pinansin ni na Aladdin at Alibaba, at sumakay sila sa lumilipad na carpet at lumipad palayo. Ayon kay Hugo, ang nasa ibaba daw ay isang sementeryo, o mas tamang sabihin ay isang patay na syudad kung saan walang nakatira. Matapos ang ilang sandali, narating na nila ang pinakadulo. Patunay ang maraming ginto, pilak, alahas at matitibay na sandata na walang katumbas na halaga. Bago pa man sila magdiwang, bumagsak mula sa itaas ang katawan ng alipin ng Panginoon na parang malaking bato. Puro paso at hiwa ang katawan nito, hindi na kailangang hulaan kung sino ang gumawa. Pagkatapos ay biglang nagbago ang mukha ni Alibaba. Bago pa siya makapagbigay ng babala, mabilis na sumugod ang babaeng may kulay rosas na buhok at sinipa si Aladdin palayo hanggang sa bumangga ito ng malakas sa pader. Lumubog ang pader dahil sa lakas ng epekto, kitang-kita kung gaano kalakas ang sipa na iyon. Dumating din ang Panginoon, at inutusan niya si Morgiana na bantayan si Aladdin habang siya naman ang humarap kay Alibaba. Matapos ang pinagdaanan, sa tingin ng Panginoon ay karapat-dapat nang mamatay si Alibaba. Bakit daw siya na may dugong bughaw ang nahihirapan, tapos ang hamak na ito ay hindi man lang. Tiningnan lang siya ni Alibaba, at sinabing isang piitan ito,
lugar kung saan pwedeng mamatay ang kahit sino, walang pinipiling mayaman o mahirap. Dahil sa insultong iyon, nawala na sa sarili ang Panginoon at sumugod para umatake sa kanya. Pero hindi man lang natakot si Alibaba at inilabas niya ang kanyang espada para lumaban. Sobrang bilib ng Panginoon sa galing niya sa sandata, tinuruan daw siya ng isang master, kaya paano matatalo ni Alibaba ang isang tulad niya. Ang lakas ng boses niya parang isang halimaw, pero sa totoong laban, ni anino ni Alibaba ay hindi niya makita. Sa paningin ni Alibaba, ang estilo ng Panginoon ay parang pusa lang na nagkukumahog sa hangin, puro butas at madaling talunin. Wala pang ilang sandali, nasa ilalim na ng kontrol ni Alibaba ang Panginoon at pwede na niya itong patayin anumang oras. Pero tinawag ng Panginoon si Morgiana, at akala ni Alibaba ay hindi aabot ang babaeng iyon sa oras. Pero nakakamangha ang bilis ni Morgiana, halos hindi na makaiwas si Alibaba at napaurong siya. Hindi niya maintindihan kung paano pumayag ang isang napakalakas na mandirigma na maging alipin lang. Ito ay isang piitan, pwede niyang iwanan ang Panginoon at walang parusa na darating. Nakinig naman si Morgiana at lumapit, pero bigla niyang hinawakan ang kamay ni Alibaba at ibinagsak ito ng malakas sa pader. Dahil sa lakas ng epekto, nawalan ng lakas lumaban si Alibaba at humiga na lang. Tuwang-tuwa ang Panginoon at inutusan si Morgiana na patayin na si Alibaba. Nag-alinlangan ito sandali dahil ito ang unang beses na papatay siya ng tao. Kinuha niya ang sandata at tahimik na lumapit, at itinaas niya ito, medyo nanginginig pa, pero ibinagsak niya pa rin. Sa sandaling iyon, may sumiklab na liwanag at biglang nawasak ang espada. Gawa iyon ni Aladdin mula sa malayo, at tahimik lang siyang humingi na ibalik ang plauta niya. Tumanggi ang Panginoon dahil laging kakampi si Aladdin ni Alibaba. Kaya wala nang nagawa si Aladdin kundi kunin ito sa pamamagitan ng karahasan. Nang makita niyang napuno ng mahika ang kwarto at umikot ang mga gintong ilaw sa paligid ni Aladdin, lalong nasabik ang Panginoon. 10 taon na ang nakaraan, noong unang lumitaw ang mga piitan, may pangitain tungkol sa mga magi, ang mga gumagabay sa mga hari. Kung siya ang mapipili ng isang magi, siya ang magiging pinakadakilang pinuno. Kaya gagawin ng Panginoon ang lahat para mapili siya ni Aladdin, at kung hindi sa pakiusap, sa karahasan. Sumugod si Morgiana kay Aladdin, pero naglagay ito ng puwersa o gravity field na nagpabigat sa paligid para pigilan siya. Pero hindi sapat iyon, kaya pinalo siya ni Aladdin gamit ang kanyang tungkod. Nang tumahimik ang lahat, nakadikit na si Morgiana sa sulok at hindi niya kayang gumalaw. Dahil doon, napilitan na ring ibigay ng Panginoon ang plauta. Pero umaasa pa rin siya na pipiliin siya ni Aladdin bilang hari, pero malabo iyon. Para kay Aladdin, kaduwagan at kasamaan lang ang nakita niya sa Panginoon, hindi kabayanihan. Ang nasasakupan daw niya ay paraiso para sa mga mayayaman, pero impyerno para sa mahihirap, at hindi karapat-dapat ang taong ganoon. Lumapit si Aladdin kay Alibaba at inaya itong ituloy ang paglalakbay. Pero sa sandaling iyon, may lumabas na mga bilog sa sahig at sumabog ang dambuhalang haligi ng apoy sa gitna. Nang bumalik ang lahat sa normal, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Isang matandang lalaking may kulay asol na balat at mahabang puting balbas. Tiningnan niya ang lahat at tinanong kung sino sa kanila ang hari. Hindi pinansin si Morgiana at ang Lord, at nang mapadako ang tingin niya kay Aladdin, nagbigay galang ito sa isang magi. Agad na lumabas si Yugo mula sa plauta at may sinabi o ipinahiwatig dito, at sumang-ayon ang matanda at muling bumati kay Aladdin. Nagtataka si Aladdin kung ano ba talaga ang isang magi. Ipinaliwanag na ang mga magi ay mga salamangkero na pinili ng mga Diyos para humanap, magsanay at magpatnubay sa isang tao upang maging isang dakilang hari. Hindi kayang mabuhay ng mag-isa ang mga tao, kailangan nila ng leader, at ang mga piitan daw ay nagsisilbing pagsubok. Sumingit si Alibaba at tinanong kung pwede na bang kunin ang lahat ng yaman dahil nasakop na nila ang lugar. Sinagot siya ni Amon na oo naman, kaya agad na tinipon ni Alibaba ang bawat butil ng ginto at pilak sa silid. Kayamanan ang bubuhay sa kanya habang buhay, pero biglang may lumabas na malaking bilog sa itaas. May ibang salamangkero na gustong isarado ang labasan, at tinipon sila ni Amon at ginamit ang kapangyarihan para ilabas silang lahat. Hindi alam ni Morgiana ang gagawin at natatakot, at lumapit ang malaking alipin na sugatan at sinabihan siyang umalis na. Pero iniisip ni Morgiana ang Panginoon, at marami na silang nasaktan dahil sa mga utos nito. Kaya sinabi ng malaking alipin na karapat-dapat lang na iwanan ang Panginoon doon, at ang makita siyang makauwi sa kanyang bayan ang kanyang huling hiling.
Sinira niya ang tanikala ni Morgiana at tumalikod na. Matapos ilipat sila ni Amon, pumasok na ito sa loob ng espada ni Alibaba. Habang sila ay paalis, hindi pa rin makapaniwala si Alibaba na nagtagumpay siya. Akala niya ay duwag lang siya at hindi niya kayang gawin ito. Pero iba ang pananaw ni Aladdin, at ang taong hindi nagagalit kapag pinagtatawanan ang pangarap niya, pero handang tumulong para sa iba, ay hindi kailanman magiging mahina. Naniniwala si Aladdin na magiging mahusay na hari si Alibaba, at bubuo ng lugar na gustong tirhan ng lahat. Dito nagtapos ang kanilang samahan, at nang makabalik sa syudad, nakaupo lang si Alibaba sa lugar kung saan nawala ang piitan, habang si Morgiana naman ay nakatayo sa labas ng pader, patunay na malaya na siya talaga. Nang yumaman si Alibaba, imbes na maghanap ng babae gaya ng inaasahan ng lahat, ipinambili niya ang lahat ng pera para palayain ang mga alipin. Tunay na marangal ang ginawa niya kaya malaki ang pasasalamat ng lahat. Ganoon din ang naramdaman ni Morgiana, at imbes na umuwi, bumalik siya para mag-alok kay Alibaba ng tulong. Hindi alam ni Alibaba ang mangyayari sa hinaharap, pero itutuloy niya ang paglalakbay at hahanapin si Aladdin na bigla na lang nawala. Si Aladdin naman ay napadpad sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Buti na lang, paggising niya ay nasa malinis na tirahan siya at inaalagaan ng isang mabait na matanda. Isa pala itong pinuno at lahi ng pinakamalakas na tribo noon. Si Chagan ang pangalan niya, at tinawag niya si Aladdin na anak ng Roc, iyong mga nilalang na parang gintong mga paru-paro. Mababait at malalambot ang puso ng mga ito, at dahil napapaligiran si Aladdin ng Roc, ibig sabihin ay talagang mabuting tao siya. Kaya naman agad nagustuhan at nagkaroon ng tiwala sa kanya si Chagan. Namangha si Aladdin dahil may ibang tao palang nakakakita rin sa mga ito bukod sa kanya. Ang Roc daw kasi ang nagsisilbing tahanan ng mga kaluluwa. Kapag namatay ang isang nilalang, hindi ito naliligaw lang kung saan-saan, at sa halip, bumabalik ito sa Roc at nagiging bahagi ng mga malalambot na nilalang na ito. Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa Roc, may dumating na mensahe, na nakabalik na raw ang mga scout, at nasa panahon ng malawakang pananakop ang imperyo ng Ko. Maraming tribo na lumaban ang natalo, nasakop ang kanilang lupain, at tuluyang nawala ang kanilang mga tradisyon. Pero kahit ganon ang nangyayari, hindi nagpapatalo ang tribo ng Kuga. Sa loob ng daan-daang taon, matagumpay nilang napipigilan ang pag-usad ng imperyo. At ngayon, buo ang loob nilang ipaglaban at protektahan muli ang lupang minana pa sa kanilang mga ninuno. Sumunod ang mga araw na nakisama at naging malapit si Aladdin sa tribo. Laging nasa tabi niya si Chagan para ipaliwanag ang kanilang pamumuhay. Karaniwan sa gabi, sabay-sabay silang kumakain, umiinom, at kumakanta. Para sa kanila, bawat miyembro ng tribo ay itinuturing na pamilya. Iyon ang sikreto kung bakit sila nakaraos at nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok sa paglipas ng panahon. Kinabukasan, napansin nilang may mga dala ng espada ang mga binata ng tribo. Malinaw na senyales iyon na malapit na ang gyera. Nag-aalala ang mga kababaihan at ipinagdarasal na sana ay hindi na mangyari iyon, dahil baka hindi na bumalik ang payapa at masayang buhay na mayroon sila. Sa gitna ng tensyon, nagpasikat pa si Aladdin at sumakay sa kabayo, pero hindi niya ito kontrolado kaya siya'y inihagis nito palayo, at tanging sigaw lang ang nagawa niya habang lumilipad. Tumakbo si Doji para tulungan siya, pero mas naunang dumating ang isang babaeng nakasuot ng magarang damit at sinalo siya. Nang makita nila ang mukha nito, alam nilang dayuhan siya. Nagpakilala siyang si Ren, isang prinsesa ng imperyo ng Ko, at narito siya para pag-usapan ang pagsuko ng tribo. Matagal ng pangarap ng imperyo na pagsamahin ang buong mundo, at pinili nilang simulan iyon sa malawak na kapatagan. Sinabi ni Ren na gusto niya ng mapayapang solusyon at ayaw niya ng digmaan. Pero para sa mga taga-Kuga, hindi pwedeng pag-usapan ang pagsuko. Habang tumataas ang init ng ulo ng lahat, nagdala ng gatas ang isang babae mula sa tribo para ibigay sa prinsesa. Ngunit marahas itong tinulak ng mayabang na gwardya ni Ren at ibinagsak ang inumin. Tinawag pa nila itong marumi at hindi karapat-dapat inumin. Hindi na nakapagpigil si Dolji, at hinugot niya ang kanyang sandata at susugurin sana ang lalaki, pero buti na lang napigilan siya. Kung napatay niya ang gwardya, iyon na ang magiging hudyat ng ganap na gyera. Nang mapansin na lumalala na ang sitwasyon, pinaalis muna ni Ren ang kanyang mga tauhan. Nang gabi ring iyon, hinanap ni Aladdin ang prinsesa para makipag-usap. Hindi niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao at diretso niyang tinanong kung ano ba talaga ang plano nito at kung balak ba talaga nilang magsimula ng digmaan.
Agad namang sumagot si Ren na hindi, at para sa kanya, mas matibay at tunay ang pagkakaisa kung makakamit sa kapayapaan kaysa sa karahasan at digmaan. Kaya gagawin niya ang lahat para pumayag ang tribo at maiwasan ang labanan. May magandang balita sana si Aladdin at babalik na sana siya para sabihin ito kay Chagan. Pero nang gabing iyon, may nangyaring trahedya sa kanilang nayon. Dinukot at dinala ng mga kalaban ang lahat ng mga kababaihan at dalagitan ng tribo. Kilala kasi ang angkan ng Kuga sa tapang sa pakikipaglaban, kaya mataas ang halaga ng kanilang mga anak. Nabalitaan ito ni Dolji at ng kanyang grupo at agad nila itong sinundan. Habang tumatakbo, inatake sila ng mga palaso mula sa mga karwahe ng mga sundalo. Hinati ng grupo ang kanilang pagkakaayos para paligiran at habulin ang mga karwahe. Bumawi rin sila ng pag-atake, at halos wala ng distansya ang labanan dahil sa bilis at husay ng mga mandirigma. Nang makita ni Dolji ang pinuno ng mga sundalo, gustong-gusto na niya itong patayin agad. Pero naalala niya ang bilin ni Chagan, na kapag may namatay, giyera na ang mangyayari. Kaya napigilan niya ang sarili, at pagbalik ni Aladdin, sobra ang pag-aalala niya sa kaligtasan ng lahat. Pero hindi ganoon si Chagan, buo ang tiwala niya sa lakas ng kanyang mga mandirigma. Sa halip, mas naging interesado siya sa tunay na pagkatao ni Aladdin. Dahil hindi lang ito basta napapaligiran ng rock, isa pa itong master ng isang dambuhala. Para siyang isang magi mula sa mga alamat, at ayon sa kwento ng kanilang lahi, ang magi ay mga binata o dalagita na lumilitaw kapag humihina ang isang tribo. Hinahamon nila ang mga tao na sakupin ang mga tore, at ang sino mang magtagumpay ay magiging hari ng sangkatauhan. Sa paningin ni Chagan, walang pinagkaiba si Aladdin sa mga alamat na iyon. Pero sa huli, para lang din itong isang batang paslit na kinuha at inalagaan niya. Hindi nagtagal, bumalik si Dolji at ang grupo na matagumpay, at gumawa sila ng apoy at muling nagtipon-tipon. Doon inihayag ni Chagan ang kanyang desisyon, susuko sila sa imperyo. Hindi dahil natatakot sila o mahina, kundi dahil tungkulin nilang protektahan ang payapang buhay na mayroon sila. Ang mahalaga lang sa kanya ay lumaki ng ligtas at masaya ang mga susunod na henerasyon, at akala nila ay doon na matatapos ang lahat. Pero nang gabing iyon, habang nag-iisa si Chagan, isang palaso ang tumama sa kanya mula sa dilim at tinamaan siya ng malubha. Agad siyang natagpuan at dinala ni Aladdin para gamutin, pero nanghihina na ito. Kinabukasan, nagsama-sama ang buong tribo, galit na galit sila dahil inatake at muntik nang mamatay ang kanilang pinuno. Malinaw na isang hamon at insulto iyon galing sa imperyo, at wala nang dahilan para magpigil pa sila. Gusto na nilang humawak ng sandata at tapusin ang mga kalaban. Sinubukan silang pigilan ni Dolji at sinabi na ayaw ni Chagan sa gyera, at pinapangalagaan nito ang kapayapaan. Pero sobra na ang init ng ulo ng lahat at hindi na sila nakinig. Pagkatapos ay sumakay sila at humayo patungo sa kampo ng mga kaaway. Sa panig naman ng imperyo, may balita ring natanggap, may sundalo silang inatake habang nagpapatrolya at may palaso na may marka ng Kuga ang tumama rito. Ginamit ito ng isang mapagbalak na opisyal para lumala ang sitwasyon at igiit na lusubin at wasakin na ang tribo. Pero hindi naniwala ang prinsesa, alam niyang sapat na ang ipinakitang kabutihan at kagustuhang makipagkaisa ng mga Kuga. Nagpasya siyang pumunta para alamin ang totoo, at hindi niya alam, iyon mismo ang hinihintay ng kanyang kalaban. Prinsesa man siya o hindi, nandoon lang siya sa posisyon niya dahil sa awa ng emperador. Ang trabaho niya rito ay bantayan at kontrolin ang prinsesa, at kung talagang pipilitin ni Ren na pumunta, kailangan muna nitong ibigay sa kanya ang pamumuno sa hukbo. Pumayag naman si Ren at umalis kasama ang tapat niyang tauhan, at kahit may halong pag-aalinlangan, pinalakas ng pagbisita ni Aladdin kagabi ang tiwala niya sa tribo ng Kuga. Pagpasok pa lang niya sa lambak, isang palaso ang tumama sa lupa sa harap niya at hinarangan ang daan. Hinihintay na pala siya ng mga mandirigma, at walang takot at puot na nagpakita si Ren. Bumaba siya sa kabayo at malinaw na sinabing gusto lang niyang makipag-usap, pero hindi sila naniwala. Inakusahan siya ng pagbabalat kayo, nagsasalita ng kapayapaan sa harap, pero may binabalak na masama sa likod. Walang pag-aalinlang ang umatake ang pinuno nila at nag-iwan ng sugat sa mukha ni Ren. Pero nanatili siyang mahinahon at umiwas na lang, tila ipinapakita na totoo ang hangarin niya. Kahit ganun, ayaw pa ring maniwala ng mga ito. Mabuti na lang at kinaya ni Chagan ang sakit ng katawan at lumabas para sabihan silang tumigil, at idineklara ni Chagan ang pagsukol ng tribo sa imperyo. Napansin din ni Ren ang sugat ng matanda,
at naintindihan niyang may nasa likod at nagsaayos ng lahat para mag-away ang dalawang panig. Nag-alala siya sa kalagayan ni Chagan, pero wala na itong pakialam. Kung ang buhay lang niya ang kapalit para mailigtas ang lahat, sulit na sulit iyon. Sinigawan niya ang mga tauhan na ibaba na ang mga sandata at magpasakop. Agad namang nangako si Ren na sisiguraduhin niyang payapa at ligtas ang buong tribo. Nang makabalik sa kampo, nagsama-sama sila sa tabi ni Chagan. Matapos maayos ang malaking problema ng kanilang lahi, nawalan na siya ng buhay. Nakita siya ni Aladdin, at labis ang lungkot niya, pero dahil maikli lang ang panahon na magkasama sila, hindi siya napaluha. Ngayong wala na siya, doon lang tuluyang nakita ni Chagan na isa palang magi si Aladdin, at mahinahon niyang sinabi sa kanya na hindi ka nag-iisa. Kahit pakiramdam mo ay mag-isa ka lang, libu-libong kaluluwa ang laging nasa tabi mo at handang tumulong kapag kailangan mo. Kaya kinailangan ng magpaalam ni Aladdin sa isang lola na minahal niya, kahit sandali lang silang nagkakilala. Habang pabalik, alam na ni Ren na marami na siyang aasahang problema, lalo na doon sa tagapamahala na iyon. Pero biglang dumating ang lalaking iyon kasama ang mga sundalo, at gulat na gulat ito nang makitang buhay pa at ligtas si Ren. Ayon sa plano niya, dapat pinatay na siya ng mga galit na taga-Kuga, tapos gagamitin niya iyon bilang dahilan para lipulin ang buong tribo sa ngalan ng paghihiganti. Kahit hindi naging maayos ang plano, hindi man lang ito nabagabag. Kung papatayin na lang niya ngayon si Ren at ibintang sa mga taga-Kuga, pareho lang ang magiging resulta. Sa isang utos niya, pinalipad ng mga sundalo ang kanilang mga palaso patungo sa prinsesa. Sa isang iglap, parang mamamatay na si Ren nang biglang huminto ang mga palaso sa ere at bumagsak sa lupa. Hindi lang siya basta prinsesa, isa rin siyang dungeon capturer, kaya natural lang na taglay niya ang pambihirang kapangyarihan. Ang kanyang katabi naman ay may kapangyarihan ng hangin, isang hampas lang nito ay sapat na para putulin at talunin ang buong grupo ng mga sundalong sumusugod. Sa likuran nila, pumasok na si Ren sa kanyang anyo ng pakikipaglaban at nagpalabas ng hangin na kasing lakas ng buhawi, kaya lumipad palayo ang mga kalaban. Kahit marami na ang natalo niya, halos maubos ang mahiwagang enerhiya na nakaimbak sa kanyang sandata. Gumamit siya ng isang malakas na atake para linisin ang paligid at hulihin na sana ang traidor, pero gulat na gulat siya nang makitang mas malaking hukbo pa pala ang naghihintay sa likod nito. Kahit ibuhos na nila ang lahat ng kanilang lakas, nadaig at natalo pa rin si Ren kasama ang kanyang tapat na tauhan. Nakatayo siya sa gitna ng mga kaaway at patuloy na lumalaban. Gusto niya sanang lumaban ng patas sa tagapamahala, pero hindi nakikipaglaban ng patas ang isang traidor. Nagsinungaling itong pumayag, pero inutusan niyang patamaan si Ren ng palaso sa likod kaya napaluhod ito. Nang mga oras na iyon, nawalan na ng pag-asa si Ren at handa na siyang tanggapin ang kamatayan, ngunit biglang may dumagundong na pagsabog sa tabi niya. Nang mawala ang alikabok, nakita niyang nandoon na sina Yugo at Aladdin. Isang palo lang ni Yugo at lumipad palayo ang tagapamahala na parang basahan. Sa lugar kung saan sumabog ang kapangyarihan, wala ni isa ang natira pang nakatayo. Namangha si Ren sa batang nasa harapan niya at tinanong kung sino ito. Sa pagkakataong ito, inamin at ipinakilala na ni Aladdin ang sarili bilang isang magi. Hinawakan niya ang banal na sandata ni Ren, at mula rito ay lumabas ang isa pang dambuhalang nilalang. Lumitaw din si Yugo at itinuro ulit ang kanyang karaniwang ginagawa. Walang sinabi ang dambuhala ni Ren tungkol sa pagkatao ni Aladdin, at sa halip, ipinaliwanag nito ng detalyado kung sino si Ren, isang kandidato na nagtagumpay sa piitan at may karapatang maging hari. Maikli lang ang usapan, pero doon nalaman ni Aladdin na may ibang magi pa pala sa mundo bukod sa kanya. Matapos ang lahat, bumalik siya para magpaalam sa tribo ng Kuga. Bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan at hudyat na laging bukas ang pintuan para sa kanya, ibinigay nila sa kanya ang tungkod ni Chagan. Kaya't dala ang init ng pagmamahal ng tribo, muling naglakbay si Aladdin para ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang sarili. Bumalik naman tayo kay Morgiana, maayos na ang buhay niya kasama ang dalawang babaeng mangangalakal. Wala silang pakialam kung sino siya, saan siya galing, o kung ano man ang nakaraan niya. Basta mabait at masipag si Morgiana, tanggap na tanggap nila ito. Dahil sa kanila, nagkaroon siya ng maayos na trabaho at tirahan tuwing gabi. Hindi alam ni Morgiana kung paano pasasalamatan ng sapat ang mga ito. Sinabi naman ni Layla na huwag na itong isipin pa, at kung may nakakaalam tungkol sa pagtanggap ng tulong, siya na iyon. Dala rin kasi siya ng kabutihan ng iba kaya nakaraos siya hanggang ngayon,
kaya sabay-sabay na lang silang magsikap at magbenta ng marami. Nang matapos ang bentahan sa araw na iyon, napansin ng grupo ni Layla na maraming mga ngalakal ang paalis na at lumipat sa ibang lugar. Nang magtanong-tanong, nalaman nilang may grupo ng mga bandido na sinamantala ang pagkakataon sa gulo sa Balbad. Sinasalakay at ninanakawan nila ang lahat ng nakikita nila, walang pinipili, bata man o matanda, at kahit sino na may maibibigay o makukuha. Nag-iisip si Layla tungkol sa kinabukasan nila nang mabangga niya ang isang lalaki. Papagalitin na sana niya ito dahil hindi tumitingin sa daan, nang marinig niya ang kalansing ng mga tanikala sa likod nito. Hinihila nito ang mga alipin, at nakaramdam ng pagkamuhi ang tatlong babae, lalo na si Morgiana. Hindi niya matanggap kung paano nagagawang lagyan ng tanikala ang mga paan ng alipin at ipagbili sila para sa kaunting pera. Kahit malaya na siya, kitang-kita pa rin sa mga binti niya ang mga pilat na iniwan ng matagal na pagiging alipin, at gusto na niyang mawala lahat ng alaala nito. Nang gabing iyon, bumalik sa panaginip niya ang mga pinagdaanan niya. Naalala niya ang malupit na amo at ang mga taon na dinanas niya ang hirap at pambabastos. Iyon pala ang tunay na dahilan kung bakit kahit naputol na ang tanikala, nahihirapan pa rin siyang tanggapin at yakapin ang tunay na kalayaan. Kinabukasan, pumunta si Morgiana sa grupo ng mga mangangalakal na laging naglalakbay. Ang plano sana ay dumiretso sila sa Balbad, pero dahil nasakop ng mga bandido ang mahahalagang daanan, napilitan silang tumigil dahil sobrang delikado. Kamakailan lang, may nakatagpo silang ibang grupo at hindi pinalad ang mga ito. Ninakaw lahat ng gamit at may nasawi pa, pero kahit ganun, desidido si Morgiana na dumaan doon, dahil ito lang kasi ang paraan para makauwi siya sa kanila. Tinanong niya ang pinuno kung matutuloy ba sila kapag nawala na ang mga bandido. Nang makasagot itong oo, umalis agad si Morgiana ng gabing iyon at tumakbo papunta sa kuta ng mga kalaban. Dahil sa lakas at bilis ng mga paa niya, kahit kuta pa sa tuktok ng bundok ay hindi sagabal para sa kanya. Humarap siya sa kanila at sinabing mag-impake na at umalis, o siya mismo ang magpapaalis sa kanila isa-isa. Tumawa lang ng malakas ang mga ito, at lumapit ang isang lalaking mas malaki ng 4 na beses sa kanya at tinitigan siya ng masama. Pero bago pa ito gumalaw, isang suntok lang ang ibinigay ni Morgiana at bumagsak ito agad. Pagkatapos ay natigil ang tawa ng iba at kinuha na nila ang mga sandata. Sa oras na iyon, parang nasa sayawan lang si Morgiana habang pinapaligiran siya ng mga ito. Gamit ang lakas ng kanyang mga binti, sabay siyang umaatake at umiiwas. Nang halos matalo na niya lahat, may sumugod na mukhang lider na may dalang malaking palakol. Akmang hahampas na sana siya nang biglang sinuntok siya ni Morgiana ng malakas, at sunod-sunod na suntok pa ang inabot nito hanggang sa lumipad palayo. Habang naglalaban sila, nakita ito ng negosyante ng alipin kanina. Nanlaki ang mga mata niya at nakilala niya agad si Morgiana. Isa pala itong miyembro ng pinakamalakas na tribo ng mandirigma mula sa timog, at agad itong nagplano na hulihin siya. Sa ilang sandali ay biglang may lumipad na uwak at inatake si Morgiana. Naiwasan niya naman ito pero nagkaroon siya ng sugat, at lumabas ang negosyante at hinarap siya. Gusto sanang bugbugin at patayin ni Morgiana ang halimaw na ito, pero hindi niya magawa. May lason ang galos na iyon kaya umiikot ang paningin ni Morgiana hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakatali na muli ang mga paa niya at katabi niya ang isang batang babae. Nawalan ng magulang si Nadia dahil sa gulo sa Balbad at nahulog din sa kamay ng mga mangangalakal. Hindi alam ng bata kung anong mangyayari sa kanya, kaya sinabi ni Morgiana ang totoo. Ganito ang buhay bilang alipin, palaging binubugbog, nakasuot ng mga tanikala, at pinapahirapan na parang hayop hanggang sa mamatay. Umiyak ng malakas si Nadia at sumigaw para sa mga magulang niya. Takot na takot ito at ayaw mabuhay ng ganun, at naalala ni Morgiana noong siya ay bata pa lamang, ganoon din siya, takot na takot at humihingi ng tulong, pero walang nakinig at walang lumapit. Niyakap niya si Nadia at sinabihan na huwag itong mag-alala, sapagkat hindi niya hahayaang mangyari ang anumang masama sa kanya. Kinabukasan, hindi mahanap ni Layla si Morgiana. Alam nilang pumunta ito sa Balbad at baka napahamak, kaya agad silang pumunta. Nagsama-sama na rin ang mga mangangalakal at humawak na rin ng sandata para labanan ang mga bandido. Sa kabilang banda, nagising si Morgiana at nakitang nilalagnat ng mataas si Nadia. Tinawag niya ang mga bantay at umaasang tutulungan nila ang bata. Ngunit ang naging sagot nila ay wala na silang pagkain para sa mga hayop, kaya't iminumungkahi nilang ipapakain na lang nila ang bata. Para sa kanila,
sayang lang ang gastos sa gamot kung mababa lang naman ang halaga ng alipin. Kaya madalas, ipinapakain na lang sila sa mga hayop. Habang ibinaba si Nadia gamit ang tali, sinasalubong siya ng mga hayop sa ibaba. Paulit-ulit na sinisipa at sinusubukang sirain ni Morgiana ang tanikala, ngunit hindi pa rin ito matanggal. Sinabi pa ng negosyante na espesyal ang mga iyon at hindi talaga masisira, at akala rin ni Morgiana ay wala ng pag-asa. Ngunit biglang muling lumitaw ang misteryosong espiritu, at narinig niya ang boses ni Golta na nagtatanong kung siya ba ay tuluyan ng sumuko, at kung iniisip ba niyang habang buhay na siyang nakakulong sa tanikala, sapagkat hindi siya katulad niya at malaya na siya mula sa sistema ng pagkaalipin. Sa sandaling iyon, biglang naputol ang tali na nakagapos kay Nadia. Tumalon ng mataas si Morgiana at sa pagbagsak niya, isang malakas na tapak ang ibinigay niya sa bakal. Nasira ang tanikala, at isang malakas na ungol ang pinakawalan niya, kasabay nito ay lumabas ang malakas na hangin at tumakbo sa takot ang lahat ng tao at mga hayop. Agad namang pinakawalan ng negosyante ang malalaking tigre para patayin siya. Ang laki at bangis ng mga ito, parang panandali ang laruan lang si Morgiana. Ngunit nang sumugod siya, ang bawat sipa niya ay sobrang lakas, at lumilipad ang mga ngipin ng mga tigre at isa-isa silang pinapatay. Nang makita iyon ng mga tauhan, tumakbo na lang sila palayo. Pagkatapos ay hinarang ni Morgiana ang pinuno at inagaw ang susi para palayain ang lahat ng bihag. Doon niya nakita ang mga magulang ni Nadia, at laking gulat niya nang makitang kasama rin doon si Aladdin, sinong mag-aakala na mahuhuli ang isang katulad niya. Nang mga oras na iyon, muling nagsama-sama ang mga alipin ng negosyante para hulihin ulit ang lahat. Pero malas nila, nakuha na ni Aladdin ang kanyang plauta. Ipinatawag niya si Hugo at isa-isa silang binigyan ng malakas na suntok. Dumating din sina Layla galing sa labas, at sa halip na matakot sa nakita, tuwang-tuwa pa sila dahil kilala nila si Aladdin at natulungan na sila nito noon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsama-sama silang lahat para magdiwang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam na sina Aladdin at Morgiana sa mga mangangalakal, at sabay na tumuloy sa Balbad, ang lupang sinilangan ni Morgiana. Gaya ng pangako, narating din nila ang lugar matapos maglakbay sa disyerto at marating ang lupaing mayabong at berde ang kulay. Tuwing may tumutulong kay Morgiana, sobra-sobra ang pasasalamat niya na parang gusto na niyang sambahin ang mga ito, parang mga Diyos o ninuno. Kahit paulit-ulit sabihin ni Aladdin na huwag na siyang maging formal, ganoon pa rin siya. Bukod kay Aladdin, malalim din ang pasasalamat niya kay Alibaba at sabik na siyang makita siyang muli, at ganoon din ang nararamdaman ni Aladdin. Naghahangad siya tungkol sa muling pagsasama nila ng kanyang kaibigan na kasama niyang pumasok sa piitan, nang bigla silang makakita sa daan ng isang lalaking walang damit, at dahon lamang ang tumatakip sa kanyang pribadong bahagi. Sa ganitong sitwasyon, ang kailangan lang ay ngumiti at bumati, pero gusto na sanang tawagin ni Aladdin si Hugo at suntukin ito, buti na lang ay nagpaliwanag agad ang lalaki. Uminom daw kasi siya ng alak at nakatulog sa daan, at paggising niya ay wala na ang lahat ng gamit at damit niya. Buti na lang ay nakita niya ang mabait na si Aladdin, at binigyan siya ng damit para takpan ang dapat na takpan. Pagkatapos nito ay nagpakilala rin si Aladdin bilang isang adventurer na galing sa malayong paglalakbay. Talagang humanga si Sin sa mga pinagdaanan ng bata, at napakaganda pala talagang maglakbay kasama ang mga kaibigan. Nang malaman niyang pupunta sila sa Balbad, sinabi ni Sin na huminto muna sila at huminga ng malalim. Sinunod nila ito at naamoy nila ang maalat na hangin. Sinundan nila ang amoy at bumungad sa kanila ang hindi makapaniwalang tanawin. Sa harap nila ay ang maunlad at masiglang lungsod, at sa tabi nito ang lawak at karagatan na kulay asol. Ito na ang Balbad, at sabi nila, matagal nang maunlad ang bansang ito, pero sa ngayon ay may kinakaharap silang malaking problema. Kitang-kita ito sa mga bandera at protesta laban sa monarkiya. May grupo kasing ayaw sumunod sa gobyerno at nagkakagulo, kaya hindi alam ng hukbo kung paano ito pakikitunguhan. Pagkatapos magkwento, dinala sila ni Sin sa paborito niyang hotel dito sa Balbad. Pwede raw silang tumuloy doon, at bilang pasasalamat sa damit, siya na ang bahala sa lahat ng gastos nina Aladdin at Morgiana. Pero paglapit nila sa pinto, hinarang sila ng mga bantay. Tingin kasi nila ay hindi mapagkakatiwalaan ang itsura ni Sin. Mukha kasing masamang tao, kaya hindi nila ito papapasukin kahit kailan. Sa loob ng lugar, may 2 tao na nakasuot ng mamahaling damit na naroon. Nang makita nila si Sin, napabuntong hininga sila na may halong pag-aalinlangan at paghuhusga, tila hindi sila nasisiyahan sa kanyang pagdating.
Iniisip nilang lumabas na naman ito at maaaring may ginawang hindi maganda. Dahil sa kanilang presensya at impluwensya, napilitan ang mga bantay na papasukin na rin si Sin. Pagkatapos nito, may mga gagawin sila kaya naghiwalay muna sila. Habang papunta sa kwarto, nagtanong si Aladdin kung paano makakasakay ng barko papuntang timog. Madali lang naman sana iyon, pero may problema ngayon sa Balbad. May grupo kasi ng mga magnanakaw na may kakaibang kapangyarihan. Ginagamit nila ang hamog at dilim para lusubin ang mga mansyon ng mayayaman at salakayin ang mga barko ng hari. Pero kakaiba sila, ibinabahagi nila sa mahihirap ang mga nakukuha nila, kaya naman sikat na sikat sila sa mga tao sa bayan. Ang leader daw nila ay ang tinaguriang Miraculous Alibaba, at simula nang dumating ito, lalo pang naging matagumpay ang kanilang mga operasyon. Nagkatinginan sina Aladdin at Morgiana, at hindi naman siguro ito yung Alibaba na hinahanap nila. Sa kabilang banda naman, nakipagkita si Sin sa hari ng Balbad. Isang tingin lang ay alam mong mahina at walang kwenta ang pinuno na ito, at nandito si Sin para pag-usapan ang negosyo at kalakalan. Gusto rin naman ito ng hari, pero may kondisyon, kailangan daw unang hulihin at palayasin ang mga bandido. Wala namang nagawa si Sin kundi pumayag. Nang muling magkita-kita ang lahat, tinawag ni Aladdin si Hugo at doon lang tuluyang nalaman ni Sin na isa palang magi ang batang kausap niya. Dahil doon, nagpakilala na rin si Sin ng buong detalye. Isa siyang alamat, nasakop niya ang mahigit 7 piitan, may 7 djinn sa kanyang utos, at siya pa ang nagtatag ng sarili niyang kaharian. Siya si Sinbad, sobrang lakas pakinggan, pero dahil bata pa si Aladdin, wala siyang ideya kung sino ito. Napabuntong hininga si Sin, at naisip niya kung magi ba talaga ito, pero pinili na lang niyang huwag ng pansinin at hayaan na lamang. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang hulihin ang mga bandido at kailangan niya ng tulong ni Aladdin, dahil ninakaw daw kasi ang kanyang sandata at kapangyarihan. Kasabay nito, kinakabahan si Jafar sa nangyayari, at hindi tama na idamay pa ang isang bata sa ganitong gulo. Lalo na't alam niyang anak ito ni Solomon, may taglay na kapangyarihan na hindi pwedeng basta-basta gamitin lang. Pero wala namang pakialam si Aladdin sa panganib, at ang gusto lang niya, pagkatapos ng trabaho ay tulungan siya ni Sinbad na hanapin si Alibaba. Bago magsimula, nagduda sina Aladdin at Morgiana kung tama bang hulihin ang mga bandido dahil gusto naman sila ng tao. Hindi rin sigurado si Sinbad, pero para sa kanya, ang pamamahagi ng ninakaw ay hindi tama at hindi dapat ipagdiwang, kaya itutuloy pa rin nila ang plano. Ayon sa impormasyon, 2 lugar ang posibleng puntiryahin nila sa susunod. Hinati ang grupo para bantayan ang mga ito, at sumama si Jafar kina Aladdin para siguraduhing ligtas sila. Nag-alala ng kaunti si Aladdin kay Sinbad, ngunit agad na pinagaan ang kanyang loob ni Jafar. Sinabi nito na huwag siyang magpaniwala sa anyo ni Sinbad na tila tamad at walang pakialam, sapagkat sa kabila nito, siya pa rin ang hari ng 7 dagat. Sa pwesto naman ni Sinbad, may biglang sumigaw na isang matabang mangangalakal. At bago pa man sila makasagot, lumabas ang isang tao mula sa lugar ng mahihirap.